Hello Sagittarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ang relationship, at sa huli kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung feelings mo, 9 of Cups. Marami kang pangarap na gusto mong matupad at mangyayari ito. Pero syempre guys, para magkaroon ng katuparan yung mga pangarap mo, kailangan masustain yung mga gusto mong ma-achieve na happiness or success. Kasi sa pagkamit mo ng mga pangarap mo, meron pa ring mga delay or challenges na kakaharapin. Kaya habang nasa sitwasyon ka pa lang, alamin mo na kung ano talaga yung mas importante sa iyo or kailangan. The Justice at 10 of Swords. Kaya pala humihiling ka na gusto mong matupad yung mga pangarap mo. Kasi base na rin sa mga cards ay sa mga single or nasa relationship, ang ilan sa inyo nakikitaan mo na yung mga nagiging relasyon mo walang positibong nangyayari or dumarating. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, natapos yung relasyon mo sa person mo. Or kagustuhan mo mismo na matapos na talaga yung relationship nyo. Kasi pakiramdam mo, hindi kayo compatible ng person mo sa mga naiisip o kaya sa mga hangarin sa buhay. At ang advice pa ng mga cards sa mga single or nasa relationship, kapag gusto mo makipagrelasyon o kaya magpakasal, siguraduhin mo na yung person talaga ay kaya mong mahalin. Or yung mahal mo talaga, kasi may mga weakness tayong lahat. Kapag mahal mo kasi yung person, matatanggap mo kung ano yung meron sa kanya. Pero kapag hindi talaga, ito na yung magiging ending ng relasyon nyo. At saka yung hustisya, makakamit natin yan lahat kasi deserve natin. Pero depende sa nagawa mo, kung good ba or bad. Yun yung babalik sa iyo. At saka sa mga single, may mga potential person ka talaga makikilala na hindi pa ready mag-commit. Kaya mas maigi na huwag itodo ang pagmamahal, magtira ng respeto para sa sarili. Surrender. Ibig sabihin nito guys ay kailangan i-let go mo yung mga bagay na may hirapan kang makontrol. Sa ngayon, kailangan mo ng healing at saka growth para makakapagpatuloy ka sa buhay mo. Ngayon naman, hanapin natin kung ano ang feelings, ayan, ng person mo. The High Priestess. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon, baka ikaw yung tinutukoy ng card na ito. Natutunugan ng person mo na parang pinagdududahan mo na siya sa mga kinikilos niya or sinasabi. Nauubusan na rin siya ng alibay sa iyo. Kumbaga, kailangan kasi pagdugtungin niya yung mga kinukwento niya or sinasabi niya sa iyo. At saka feeling ng person mo, yung lihim niya, hindi niya habang buhay na maitatago. Kaya nag-iisip siya kung ano yung mga dapat niyang ipaliwanag sa iyo. Naku, strong card yung mga pinapakita niya. The Death and the Wheel of Fortune. Nagko-connect lang yung mga cards ng person mo na ang ibig sabihin, meron talagang matatapos na cycle sa buhay niya. May kailangan siyang i-let go or i-release na tingin niya hindi niya na kaya pang itago or pigilan. May good or bad na mangyayaring pagbabago sa buhay ng person mo.
Wala siyang magiging choice kundi harapin at tanggapin kung ano yung pagbabagong mangyayari. Ang lesson dito guys ay huwag kayong papatol sa panandaliang saya at pangmatagalan na problema. Ang advice ng cards na ito para sa relationship, may chance ka pa para magbago. Tanggapin mo yung changes na nangyayari sa buhay mo. Lalo na't magiging positive yung dating nito sa iyo. Lalo na kung pang mabuti yung pipiliin mo. At saka pinapaunawa sa iyo ng mga cards na na-meet mo na yung person na nakalaan para sa iyo. Na kahit marami kang pagkakamali, pagkukulang, tinatanggap ka. Pero kung nakapag-desisyon ka na i-let go na ang relationship, nasa sa iyo yan. Pero pinapaunawa na meron pa ring changes at improvement, posible pa din. Sa mga single, 2 cards na yung nagsasabi na may person na magkukommit sa'yo ng seryosong relasyon. At itong person na ito ang magpapabago sa buhay mo. Ito yung advice ng mystical card na connected sa lahat ng cards na ito. Endings. Yung person mo naman, tinatanggap niya na kung ano yung mga bagay na hindi niya kayang baguhin. Connected diba sa mystical card mo? At saka guys, pinapakita rin sa mystical card mo na kahit na nagkaroon ng ending ang relationship nyo or situation, nahirapan din siya. Kapag kasi alam mo yung katotohanan sa situation, konsensya yung magiging kalaban mo dyan. Yung relationship naman na alamin natin at ipapaliwanag ko na rin yung patungkol sa career, health at financial. King of Wands, the Hierophant, Queen of Cups. Kahit dito pinapakita yung pagkakaiba nyo ng person mo ng pananaw sa buhay. Halimbawa, gusto mo yung relasyon nyo sagrado, pero siya ang gusto niya yung magsama lang kayo, live-in. Pero yung dahilan ng person mo, meron din namang punto. Sa present kasi, nagfo-focus yung person mo. Unlike sa'yo na tinitingnan mo na yung magandang kapalaran mo sa future. Sa career, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho, ay mahahanap mo na ito very soon. Kailangan din ng pagkilos kahit na humihingi ka ng tulong sa iba. At saka sa career, makakatulong yung advice ng mga taong nakapaligid sa iyo para mas lalo mong ma-master yung career or business na meron ka. Sa financial, kung gusto mong magnegosyo or mag-invest, yung pangmaliitan lang para hindi ka mahihirapan na asikasuhin. Lalo na kung first time mo at may iba ka pang ginagawang trabaho o responsibilidad. Sa health, ang ilan sa inyo, yung pagiging positibo mo ang magbibigay sa inyo ng healthy na kalusugan. Sa mga single, maybe ikaw yung mas may edad or merong older person na magpapakita ng interest sa iyo at magbibigay ng secure at committed na relasyon. Hindi mo makikilala yung potential person kung hindi mo babaguhin yung routine mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, isa sa inyo ng person mo yung kalma sa pag-solve ng problem sa relasyon. Kasi ang iniisip ay yung pang long term at stable, solid na relationship. Magtatagal yung relasyon nyo ng person mo kasi positive yung mga cards para sa kalma at saka yung malalim na emosyon. Meron kasing person sa relationship na hindi ka susukuan at saka ipaglalaban ang relasyon. Tatanggapin yung ending pero magsisimula ng panibago na positive. Ito naman yung additional card na 5 of Cups. Ibig sabihin naman ito ay kaya mo nang i-handle anuman ang problem na dumarating sa buhay mo. At saka pinipili mo kung ano yung
dapat patulan na problem or hindi. Nagiging wise ka na sa bawat decisions mo. Itong Eight of Pentacles naman, unti-unti nakikita mo na meron ng progress ang buhay mo. Ipagpatuloy ang pagiging pasensyoso kasi lahat ay maisasaayos din at magiging pabor sa iyo. Itong Five of Pentacles, ang advice ng mga cards, ang ilang Sagittarius kasi, sinasarili mo lang yung problem mo, lalo na pagdating sa financial. Kailangan mo rin humingi ng tulong sa ibang tao. At saka tumutulong ka rin naman sa mga kaya mong paraan para makatulong. Siyempre, tao tayo, may mga panahon na may hindi magandang sitwasyon sa atin. Di ba sabi nga nila, no man is an island. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong para mabibigyan ng solusyon yung mga problems mo. At saka temporary lang naman yung mga nangyayaring problema sa iyo. At saka guys, i-add ko lang na ang ilan sa inyo na nasa relationship, sa kahuli-hulihan ng cards pinapakita na meron talagang betrayal sa relationship nyo ng person mo. Ang ilan sa inyo magigit mo sa mga nababawas sa financial. Kaya pala sinasabi na pareho nyo nang gustong i-let go ang relasyon kasi pareho na kayong nahihirapan. Pero hindi naman kailangan mag-worry kasi kung sino yung tama, nandun yung hustisya. Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 555. The universe is saying to you today, it's time to get excited again. I'm going to surprise you. Unexpected blessings are coming your way. Let go of the stress and trust me. I am going to rock your world. Type 555 if you believe. 1414 tells you to be careful not to let the negative vibe of other people get into you. Affirm, you deserve a wild love from a gentle soul.